Hello, magandang hapon uli sa inyo lahat. So may mga content tayo ngayon na mga mararahas na naman ano. I don't know kung papasok ito, kung pumasok man ito sa YouTube. Salamat, pero kung hindi, hindi. Kasi ang dami nag-forward sa akin nito eh. Hindi, actually mga dalawa lang pala, sorry. Pero itong isang video, yung kinitila ng buhay ng ex. Ang hilig nyo sa mga mararahas na video, no? Wala ba kayong video na napapareakan sa akin na hindi marahas? Pero just in case, dadagdag ako ng isang video para hindi lugi. Anyway, so ito, umpisa no. Pedicab driver nag-amok versus jeepney driver dahil sa agawan ng pasahero. Lagi naman yan. Ang kadalasan ngayon nag-aaway, tricycle, tsaka angkas. Kasi nga, for example, dito sa subdivision namin, ano, wala nang halos sumasakay sa, sa pedicab. Kasi nagpapabook. Dito sa bahay sasakay. Harap na ng bahay, hanggang dun na sa pupuntahan. Mas convenient nga naman yun at isang bayaran na lang. Kesa yung sasakay ka pa ng tricycle, magkanong palabas, 60. Tapos mag-jeep ka, traffic pa ang jeep, pagka nag-angkas ka, I think kulang-kulang yata, 100 lang yata hanggang monumento. Lahat-lahat na yun. At ang bilis mo pa makakapunta sa paroroonan mo. Anyway, ano ba nangyari dito? Humantong sa habulan, hampasan at muntikang pananaksak ang agawan ng pasahero ng mga driver sa Bulacan. Sabagay, hindi mo masisisi sa hirap ng buhay no? Kasi ano yan kabuhayan kasi yan men Narito ang Frontline Report. Sa kalsada ng Barangay Bagna sa Malolos, Bulacan, bumaba ang pedicab driver na yan na may bitbit na pamalo. Ang kanyang kasamang nakaitim agad sumunod sa kanya. Lumapit sila sa humintong jeep at biglang pinagahataw ng pedicab driver ang pinto ng jeep kung saan nakaupo ang tsuper nito. Pero nang makabuelo ang jeepney driver, lumabas ito at hinabol ang lalaking nag-aamok. Hindi kita sa video pero may dala na palang patalimang tsuper. Nagpaikot-ikot pa sila sa dumaraang jeep pero hindi naabutan ng tsuper ang lalaki. Mapapansin ding nawala na ang kasama nitong nakaitim. Kalaunan, umalis na lang ang jeepney driver. Ayon sa Barangay Bagna, sa kabilang barangay pa lang ay di pala tatakbo ka pala boy inabala mo pa yung yung jeepney driver. Pero sana wag naman LTO. Baka mamaya anuhin ng LTO to Wag naman. Dumidepensa lang bagamat medyo mali I don't know, mali ba yung ginawa ni jeepney driver para sa inyo? Kasi kung makikita nyo dito mga men sa umpisa pa lang hinarang siya lumapit sila sa humintong jeep at biglang dalawa yung humarang sa kanya, ng pinaghahampas pedicab driver ang pinto ng jeep kung saan nakaupo ang tsuper nito. Pero nang makabuelo ang jeepney driver, then yung pala may lumabas ito at panaksak hinabol pala. ang lalaking nag-aamok. Hindi kita sa video pero may dala na palang patalimang tsuper. Nagpaikot-ikot pa sila sa dumaraang jeep pero hindi naabutan ng tsuper ang lalaki. Mapapansin ding nawala na ang kasama nitong nakaitim. Kalaunan, Tapang ni jeepney driver. umalis na lang ang jeepney driver. Ayon sa Barangay Bagna, sa kabilang barangay pa lang ay nagkainitan na ang dalawang driver. Mayroong isang pickup driver na nagkagitgitan sila sa pag-agaw ng pasaheros. Ngayon hanggang dumating dun sa pagtatalo, ngayon yung jeepney driver inabangan ng isang pickup driver dito sa Barangay Bagna. Nagharap na sa barangay ang dalawang sangkot na driver at sa huli ay nagkaareglo rin sila. Nakangiti pa nga sila. Happy na sila no? Happy. Pero men, yung pag-aagaw sa pasahero, wag kayong mag-aaway kasi at the end of the day, choice ng pasahero yun Kung saan siya sasakay. Ang gawain nyo lang, magsi-sales stock lang kayo. For example, parehas tayong, kasi kayo parehas ang ino-offer nyo, sakay di ba? Transportasyon ang ino-offer nyo parehas.
kung pwede nating ihelin tulad dyan na halimbawa, no, meron akong restaurant, may-ari ako ng Jollibee, ikaw may-ari ka ng McDonald's, ngayon may dadaan na customer. Pagalingan na lang tayo ng sa McDonald's ka, ako sa Jollibee. Pagalingan na lang tayo kung paano natin makukuha yung customer. Walang hard feelings pagka yung isa sa atin ang pinili. Parang sa lang yan nagliligawan kayo sa dalawang babae. Kung sino pipiliin. Wala kayong magagawa. Walang hard feelings dapat dahil parehas naman kayo lumalaban ng patas Siyempre, dahil lumalaban kayo ng patas, may time na mas lalamang yung isa. Ano yung mga dahilan nun? Yung convenience ng pasahero. For example, ang pedicab kasi mabagal. Ang jeep kasi malayo pa ang mararating ko sa murang pamasahe. May mga factor kasi, hindi naman kasalanan nung halimbawa, pasakay na sa'yo, bigla may dumaan na jeep. Naisip niya na, mas pala sa jeep, mas makatarungan pala na doon ako sumakay. Hindi naman kasalanan yun ng jeepney driver. Diba? Huwag pa iralin, paano kung naabutan ka ni kuya? Nasaksak ka, di tapos ka. Magkano yung nawala sa'yo? 65 pesos? Yun ang pamasahe, 65. O kahit pa sabi mo, 100. 100 ang special trip mo. Hindi worth it na haharangin mo yon. I know, frustrating lalo na sa hirap ng buhay ngayon, mga maliliit na sentimo mahalaga. Pero iisipin mo din kung yung aaway ko na yon, yung idadaan ko sa karahasan, worth it ba yung 100 na yon? Mali mo, masaksa ka pa, buhay ka nga, pero magkano ang paggamot mo sa ospital? Sulit ba? Maliban na lang sana kung halimbawa, ang pinag-aawayan nyo ay lupa. 50 hektaryang lupa, aangkinin. Yun, pwede. Kasi pwedeng sa anak mo at kaapu-apuhan mo, mapapakinabangan yun. Pero kung halagang 100 lang, alam ko na mahalaga yung ganyan kamurang or ganyan halagang pera. Importante sa atin, ako nga, kahit alimbawa, alam ko may 20 pesos ako sa bulsa ko, tapos bibili ako ng fishball, pagkapa ako, wala na, hindi ko alam kung saan masama ang kalooban ko nawalan ako ng 20. Alam ko naman yung halaga ng pera, kaya lang syempre, mas mahalaga pa rin yung buhay, hindi siya worth it. Ultimong pagkilos natin na nakasalalay, yung halimbawa, aangasan mo, isipin mo muna pag inangasan ko to, paano pag pumalag ito? Yan, may panaksak pala si kuya. Lalo na pagka halimbawa, gitgitan, kadalasan gitgitan yan Gigit-gitin mo yung mga four wheels, tapos tinted pa, hindi mo alam kung sino yung nakasakay sa loob. Yes, sabihin mo na mahirap ka lang, tapos inaapi ka, ginigit-git ka, pero mag-ingat ka rin. Malay mo, may baril yung nasa loob, yari ka. Diba, isipin mo yung pamilya mo maghihintay sa'yo sa bahay. Kung may anak kang maliit, hindi siya worth it talaga. Huwag aalagaan ng bayag. Kasi ang bayag, alam ko minsan pag nakanti yung pagkalalaki, ipagtatanggol ang bayag. Hindi nyo alam, buhay pala ang kapalit minsan. Lalo na pag yung mga maliliit na bagay lang. Lalo na yung gitgita na wala namang damage na nangyari. Kahit na pinagmumura ka nung diba? Mahirap man siya, pero isipin mo laging pumikit ka ng konti, isipin mo yung mukha ng anak mo, ng asawa mo, ng magulang mo na naghihintay sa'yo sa bahay. Yun lagi priority mo. Prioritize. Tama. Buti maganda ang kinatapusan nito. Sa picture at nagkamay, nangako ang pedicab driver na babayaran ng danyo sa pinto ng jeep na kanyang pinalo. So, diba?
ano pa, may bayarin ka pa ngayon. Sulit? 'Di ba, men? Hindi siya sulit eh. Mapuruhan mo man yung jeepney driver na yan, pag na-ospital yan, ikaw pa rin na magbabayad dahil nakuha sa CCTV yung plate number ng pedicab mo or kilala ka doon sa lugar. Wala rin. Magtatago ka, hindi ka rin makakapaghanap buhay. Yan, okay na yan nangyari na yan. Yan na yung pinaka-okay na nangyari sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Diba, men? Wala, ganun talaga eh. Anyway, next tayo. Next. Ito naman, ayaw makipagbalikan. Inano ng ex. Ginilitan ng leeg. Ano ba? Beses na sinaksak at ginilitan pa ang isang babae sa Cebu. Suspect sa krimen ang ex-boyfriend niyang nagalit dahil nagpapaligaw na sa iba ang biktima. Ex mo namin eh. Ano ba? Kaya ka nga ex dahil tapos na kayo. Isa rin yan ano. Hindi, wait lang. Sa mga ganyang may mentality. Ayoko nang i-stereotype na puro lalaki ganyan or puro babae. Let's say sabihin na natin na babae or lalaki, ganyan in general. Halimbawa, nakipaghiwalay na sa inyo yung karelasyon nyo. Mapababae mo palalaki, no? Pero kadalasan talaga yan, mga babae yung yung hindi makamove on eh. Hindi, granting, no? Sa tingin nyo ba, di ba ex ka na? Pag pinilit nyo ng pinilit yan na mahalin ka niyan, let's say napilit mo, no? Na magkabalik. Sa tingin mo ba, 100% pa rin yun yung pagtingin ng pinilit mo? Hindi na eh. Ang ang damdamin kasi, hindi mo na mapipilit yan. Maaring ikaw, meron ka pang nararamdaman, maaring ikaw. Pero, hindi lang naman ikaw ang ang mahalaga ang feelings sa relationship, pati din yung kabilang partido eh. Paano kung hindi na same yung nararamdaman ng kabilang partido? Ano yung pipilitin mo? Wala kang magagawa doon. Sa mga ganyan na ganyan na pagkakataon, wala. Kung ayaw na sa'yo, ganun talaga, ayaw na. Ano pa magagawa natin? Ganyan ang gagawin mo, di sinira mo ang buhay mo. 'Di ba? Frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakahandusay at duguan ang 21 anyos sa si Clarissa Jane Amanduron. Kasi nagpaligaw na. Itinatakpan ko po baka mamaya kasi Habang duguan at nakaupo sa tabi niya ang ex-boyfriend na si Lexter nang madatnan sa inuupahang kwarto sa Sibunga, Cebu. Kwento ng kapatid ni Clarissa na kasama nito sa bahay alas 8 noong Sabado nang dumating ang ex ng kapatid. Niadto ko sa kuan. Pumunta ako sa banyo para maligo. Pagkalipas ng 30 minutes, bumalik ako sa kwarto para magpalit ng damit, pero nakalak na ito. Naghanap ako ng duplicate na susi at nang mabuksan ko ang pinto, nakita ko na agad na wala ng buhay si ate. Siyam nasaksak at ginilitan pa ang Ayan. liig ng biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos ang krimen, sinaksak din ng suspect ang kanyang sarili. nag-aalab na pag-ibig, Kaya minsan yung pag-ibig talaga, poison, no? Sobrang ganda siguro ni ate. Ang motibo sa krimen, Yung suspect is iniwalayan ng biktima. Kaya siguro nagagalit siya at gusto nang makipagbalik doon sa nobya niya, yung babae. Kaso hindi pumayag yung biktima, kaya sinaksak niya po. Maganda nga. naggalit di umano ang lalaki nang malaman na may nangliligaw na kay Clarissa. Maganda nga,
Alam mo, alimbawa, may pinagsamahan, dapat ganito lang ginawa mo, sir eh. May pinagsamahan naman kayo niyan. Hayaan mo. Magpaligaw yan. Hayaan mo. At the end of the day naman, mababalanse niya naman yung feelings ng wala ka sa tabi niya doon sa feelings na may iba siyang kasama. Mamimiss ka niyan. Ang problema nga lang kung mas mas mabait yung isa. Yun ang problema doon. Kung mas higit pa sa'yo. Diba? Kasi may mga time na na yung nanliligaw na yan, ginagawang panakip butas lang yan. Siyempre, para lang maging maligaya, no? Tapos eventually, marirealize ng babae, ikaw pa rin yung hahanapin niya. Maaano mo yan eh. Mahahalata mo yan pag yung babae, kwento ng kwento yan sa ex. pag kayo magkasama, tapos ang kwento puro ex niya. Kaya mga babae pag may ka-date kayo na bago, huwag kayong kwento ng kwento sa ex nyo. Napaka-unprofessional nun. Kaya kayo nag-date para makilala nyo ang isa't isa. Kayo mga walang hiya kayo, makipag-date ka, tapos, alam mo yung ex ko, ganyan. Alam mo yung ex ko. Ay, ganyan kasi yung ex ko da. Ulul. Anyway, di ba? Yan eh, pustahan tayo pag ganyan na nakadate nyo. Ano yan, panakip-butas ka lang. Bro mo, getting to know each other nga, date pero puro ex yung pag-uusapan. Parang gago, di ba? Ba't tayo napunta doon? Hindi naman lubos maisip ng ina ng biktima na magagawa ni John Lexter ang krimen. Sakit gid kaayo. Napakasakit ng nangyari sa anak ko. Bakit niya nagawa yon? Gayong nagtiwala kami sa kanya. Napakasakit na nawala siya sa amin. Panganay sa 4 na magkakapatid si Clarissa at nakatakdang Maganda nga. Kaya talagang baliw na baliw si kuya. No? tapos sa susunod na taon sa kursong BSIT. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na maharap sa kasong pagdusahan murder. mo ngayon. Nagbabalita mula sa front. Langhiya ka. Babalikan ka naman yan pagka pagka na-miss ka eh. Kaya lang pag hindi ka na na-miss, sorry. Pasensya na. Anyway, yan lang naman pag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.